Ito ang mensahe natin, Mark chapter 16 verse 1 to 8. Ayan, sa may mga Bible po, pwede po ninyong buksan yan, Marcos chapter 16 verse 1 to 8. Ang title po ng mensaheng ito ay Jesus has risen. Nabuhay na magmuli si Jesus. Amen po ba? So ngayon, pag-aaralan natin, noong nakaraan, pinag-aaralan natin ang significance ng kamatayan ni Jesus. Kung walang Jesus na namatay sa krus, wala tayong kaligtasan at walang gantong gathering. Okay? Why is the resurrection of Jesus Christ is important? Bakit daw napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus? Una, ito ay nagpapakita ng napakalawak na kapangyarihan ng Diyos mismo. Sa kanyang sarili mismo, pinatunayan dito ng Panginoon sa muling pagkabuhay na siya ay may kapangyarihan, may kakayanan na magbuhay ng isang patay. Paano niya ho in-explain, paano ho pinatunayan siya mismo, tinalo niya yung kamatayan? Basahin natin sa John. Juan chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Mamamatay ho tayo. Amen. Parang hindi kayo masaya. Pero doon sa kamatayan na yon, pansamantalang kamatayan, dahil pag namatay ang isang tao, lilipat lang tayo sa eternal dwelling place natin. Tama? Kung taga-mundo ka at namatay ka, ililipat ka lang ng Diyos sa eternal na lugar, sa langit, kung may Kristo. Okay? Hindi lahat. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sino ang kausap nila namatayan? Sa buhay natin, may mga time sa buhay natin na walang-wala na tayong pag-asa. Pero the moment na na-encounter natin si Jesus Christ mismo ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay sapagkat siya yun buhay. Amen po ba? Yung tinanggap mo sa iyong buhay, si Jesus mismo ang buhay. Lahat ng mga tao na walang Kristo, sa Biblia ho, ang tawag dyan ay spiritual death. Spiritual dead. Patay sila spiritual, pero nung na-encounter nila si Jesus Christ, nagkaroon sila ng buhay, at ganun din na nangyari sa atin. Ang tawag natin doon ay born again. Kaya ho, ang mga taong hindi pa nakaka-encounter kay Jesus, hanggang ngayon ho, patay sila. Bakit po? Si Jesus, ang kailangan nila matanggap, dahil si Jesus ang magkukos ng buhay, at yung buhay na yun ho, yun yung ino-offer ni Jesus Christ sa atin. Tandaan natin na buhay si Jesucristo sa sanlibutan, namatay siya, muli siya nabuhay dahil pinatutunayan ni Jesus Christ na mayroon siyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Grabe ano? So, kung hindi si Jesus Christ nabuhay na magmuli, ibig sabihin ho, yung claim niya na siya'y anak ng Diyos at siyang Mesyas ay hindi ho valid. Pero dahil nabuhay si Jesus Christ na magmuli, valid ang kanyang pagkiklaim. Sabi ni Jesus Christ, ako ang anak ng Diyos, ako ang Mesyas, at pinatunayan niyo ng Panginoon nung muli siyang nabuhay. Kapatid, marami nagkiklaim sa sanlibutan na sila ang Mesyas. Sa panahon natin ngayon, marami nagkiklaim, pero yung nagkiklaim na yon, na sila ang Mesyas, sila si Kristo, mamamatay ang mga yan, pero kailanman hindi mo mabalita ang mabubuhay. Si Jesus Christ lang, ang totoong Kristo na namatay, pero siya'y nabuhay. Amen po ba? Dahil masama at taksil sa Diyos, humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Kausap ng Panginoon ng mga Pariseyo at mga Saduseyo, sabi ng mga Saduseyo at Pariseyo, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang Mesyas, pakitaan mo kami ng himala. Sabi ng Panginoon, itong mga tao na to, hanggat walang nakikitang himala, hindi maniniwala. Sa Christianity, sa ating mga Kristiyano, nauuna muna ang paniniwala bago ang himala. Amen po ba? Pastor, maniniwala lang ako sa Diyos mo, sa Panginoon mo, kapag ako ay nakaranas ng himala. Mali! Maniwala ka muna bago ka makaranas ng himala. Tama po ba? Naalala niyo yung babaeng, hukot na? Naniwala muna siya bago siya gumaling. Paglapit pa lang niya kay Jesus Christ, papalapit pa lang siya, pag-touch pa lang niya, anong puwersa nung laylayan ng damit? Wala naman. Sabi ng iba, yung laylayan ni Jesus Christ, napaka-powerful. Sabi ni Jesus, hindi. Ang powerful doon, yung faith ng babae. Kaya ho, dumaloy ang kapangyarihan galing sa Diyos dahil may pananampalataya na tinugon yung kanyang kapangyarihan. Gusto mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Kapatid, ikaw ang susi. Paano? Pananampalataya.
Lord, gusto kong maranasan ng himala sa buhay ko. Kapatid, maniwala ka. Tandaan mo, dalawa lang ang uri ng pananampalataya, maliit at malaki. Anong klaseng pananampalataya ang meron ka ngayon? Maliit o malaki? Huwag niyo ipundasyon ang inyong mga pananampalataya, ang pagsisimba niyo sa tao, wag. Kasi yung tao nakakatisod, pero yung salita ng Diyos nakakabuhay, nakakapagpalakas. Amen po ba? Ang pagkabuhay ni Jesus Christ, na validates na talagang yung claim niya na siya yung Mesias at siya yung anak ng Diyos ay talagang totoo. Nagpapatunay ito na si Jesucristo nung namatay siya at muling nabuhay, nagpapatunay ito na si Jesucristo ay taong walang kasalanan. May nabuhay palang tao, kaya sa isang tao na nabuhay sa sanlibutan na hindi nagkasala, ang pangalan niya si Jesus. Grabe, no? Siya na walang kasalanan, ikinumpir siya, andito na ngayon, nandun na siya sa hukuman, pinalabas si Barabas. Sino yung Barabas? Mamamatay tao, magnanakaw, tapos pinagtapat silang dalawa. Si Jesus ang umako ng kasalanan ni Barabas, na dapat si Barabas ang tuluyan mapako o mapahamak sa kanyang kasalanan. Pero si Barabas at that time may larawan ng isang tao makasalanan at, sorry, ikaw at ako yun. Mag-i-amen ba tayo dyan? Si Jesus walang kasalanan, pero siya yung napako na dapat tayo. At yung si Barabas na pinagtatawanan natin, dapat si Barabas. Parang sinasabi natin, dapat ako, dapat tayo. Pero sabi ni Jesus Christ, kahit mapako ka, mamatay ka, hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo unless ako ang magbayad. Kasi si Jesus lang ang may valid na dugo para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan dahil ang dugo ni Jesus ay banal. Okay? Tingnan nyo po, ang ganda ng verse na yan, Awit chapter 16 verse 10. Ayan. Yan ay prophecy. Sabi niya, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay. Ang sinasabi niyan si Jesus. Si Jesus Christ, nung time na namatay siya, pumunta sa lugar ng mga patay, 3 days and 3 nights. Okay? Pero ang sabi dito, pupunta sa daigdig ng mga patay at doon, sabi, pagkat di mo tutulutang, doon ay maagnas ang kanyang katawan. Naagnas po ba ang katawan ni Jesus? Walang prueba na yung katawan ni Jesus Christ ay nabulok. At pinatutunayan nyo sa atin ng Panginoon na once na sumampalataya tayo sa Kanya, mayroong katawan na iprinipare ang Diyos at yung katawan na yon ay katawang hindi maaagnas. Ang tawag dyan sa Biblia, glorified body. Yun yung katawang hindi nagkakasakit, katawang hindi nagugutom, katawang walang bahid ng dungis, katawang perpekto. At yun ay inihanda na ng Panginoon sa mga tao mananampalataya sa Kanya. Alam nyo, sabi ko, Lord, itong message na ito na muling pagkabuhay ng Panginoon ay isang mensahe na kung isa sa puso natin, hindi ho pala basta-basta. Malalim ang kahulugan, matindi ho ang pinagdaanan ni Jesus Christ, at yung mga pinagdaanan niya na yon, isipin mo kung sino magbe-benefits tayo. Kung kayo ho ay nagtatrabaho sa mga secular, nagtatrabaho kayo sa kumpanya nyo, alam mo ba ang ino-offer lang ng mga yan? Insurance. Tama? Ang kay Jesus Christ ini-offer ay eternal insurance. At assurance po yun natin na tayo mga nanampalataya kay Jesus Christ, may assurance, may kasiguraduhan na sa buhay natin sa mundong ito, mayroon nag-aantay na isa pang buhay. Buhay na walang hanggan. Hindi na agnas. So kung bakit po hindi nabulok, tingnan mo yung mga babae pupunta doon, may dalang pabango, napakatikas ng kanilang sikmura kasi alam nilang ang 24 hours na katawan ng isang patay ay pabulok na yon. Pero ang tikas nila, tama, pangatlong araw pumunta pa rin sila, pero wala na sila naabutan. Dapat nagtaka sila, no? Unang araw na pagpunta nila, hindi pa rin nabubulok. Pangalawang araw, hindi pa rin nabubulok. Kasi ang sabi ng prophecy, hindi talaga mabubulok. At wala hong nakita na katawan doon na nabulok. Dahil naka-prophecy, hindi mabubulok ang katawan ni Jesus. So kanina, na-validate na natin, talagang valid na si Jesus Christ ang anak ng Diyos, na-valid natin, nakita natin na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Pero ngayon ho, dito ho, patutunayan na si Jesucristo, nung nabuhay siya, patotoo, na siya yung sinasabi sa lumang tipan na prophecy. Sa lumang tipan. Tingnan natin ang sabi sa gawa. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga.
siya'y nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. So, pag sinabi ho, pag nabasa mula sa kasulatan, ang tinutukoy po niyan ay Old Testament. Pag nabasa nyo sa Bible, kasulatan, ang tinutukoy niyan, Old Testament. Hindi yan bagong tipan. Okay po ba? Pag may nabasa kayo, ayon sa kasulatan, ang tinutukoy nito, lumang tipan. So, mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kailangan magdusa ng Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito, na ipinahayag ko sa inyo, ang Kristo. Si Pablo mismo nagsasabi sa mga nandoon sa sinagoga, nandoon sa templo, na sinasabi ni Pablo, itong Kristo na ito, kaya naman siya nagsuffer, kaya siya ipinako sa krus, kasi yan ang sinabi sa lumang tipan. Nakaprophesy na sinabi ng Biblia na yung Kristo na ito mamamatay. At kung napanood nyo yung Passion of the Christ, naawa kayo sa artista, tama? Dahil bugbog sarado, ang dami hong maga, ang dami hong mga pasa, halos hindi na makilala. Pero ang description sa Isaiah, hindi na talaga totally malaman kung tao o hayop sa tindi ng mga pasa, sa tindi ho ng dami yung sugat sa katawan. Si Jesus Christ ang pinupurtol po ng mensahe na yon. Sabi dito ho, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay pagpapatunay na ang ating mga pagpunta sa gawain, ang ating pananampalataya sa Diyos, at ang ating pagsisilbi sa gawain ng Diyos. Kapatid, walang sayang. Amen. Pastor, yung pag-akay ko kaya dito, yung pagdala ko ng kapatiran sa simbahan, meron kaya ang benepisyo yan? Maaaring sa mundo wala, pero sa Diyos meron. Our labor in the Lord is not in vain. Ang layo-layo ng lugar mo, pumunta ka dito, naggasolina ka, tapos mamaya magbibigay ka ng offering or tithes. Pastor, puro sakripisyo to Pero alam niyo ba yung sakripisyo ninyo na yan, walang sayang dahil kay Jesus. Our labor in the Lord is not in vain kasi nabuhay si Jesus. Sabi ko sa inyo, kung hindi nabuhay si Jesus Christ, sayang ang lahat ng ito. Hindi ako magpapastor at walang itatayong simbahan kung wala lang din namang sense yung pagkamatay ni Jesus. Kaya lang meron. At meron yung eternal security. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Pakiusap, huwag kayong matinag. Kung may mga pagsubok kayo at talagang ang pagsubok ay parang hindi natatapos, siguro, maliit na bagay siguro na alalahanin natin lagi, ang Panginoon, lahat ng sakripisyo na ginagawa nyo ho, huwag kayong mag-alala. May bunga ho yan. Your labor is not in vain. Maniwala ho kayo, yung mga nagtutuloy-tuloy sa Panginoon na walang sawa, hindi napapagod, although may mga time na napagod ka na, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Your labor is not in vain. Walang sayang sa Diyos. Amen po. At pag dumating yung mga bagay na yon, ikaw mismo magpapatotoo. Tama yung sinabi ng salita ng Diyos. Walang nasasayang na sakripisyo para kay Kristo. Pwede ba natin palapakan si Lord sa bagay na yan? Walang nasasayang. Diba? May mga time, darating ka sa time na parang, may bisa ba yung pagdodonate ko sa simbahan? May bisa ba yung pagtatites ko sa simbahan? Dahil sabi ng Panginoon sa Malakay, ibigay ko daw, tas hindi kami sasalutin. Ibigay ko daw, hindi kami aatakihin ng kung ano-ano mga pagsubok sa buhay. Pero tighter ka, pero sinusubok ka. Pero iba ho ang laban Mas naniniwala ka sa pangako ng Diyos kaysa sa pagsubok na umatake sa iyo. Sino man nanalo? Yung mga tao kung tuloy-tuloy lang. Okay? Your labor is not in vain. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yung pinapatotoo ko mga tao kanina, hindi ko pinangalanan sa kasalukuyan ho, grabe yung mga pagpapalang dumarating sa kanila. Ang susi lang ho nun ay katapatan. Katapatan. Okay. Tandaan na tayo. Hindi tulad ng ibang relihiyon, ang Kristyanismo ay may tagapagtatag na nagtagumpay sa kamatayan. Ang Kristyanismo, yung word na Kristyanismo o Christianity, tandaan nyo ho, ang nagtatag niya si Jesus. Hindi Santo Papa, hindi pastor, hindi pari. Ang nagtatag ng Kristyanismo ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo. Hindi tulad ng ibang relihiyon, ang Kristyanismo ay may tagapagtatag o founder na nagtagumpay sa kamatayan at nangangako na kanyang mga tagasunod ay makagagawa rin ito. Yung founder natin ho ay nagtagumpay sa kamatayan dahil namatay siya pero muli siyang nabuhay at gagawin yun ng Panginoon sa atin. Yun ang founder natin. Si Jesus ang founder natin. Ang simbahan natin, si Jesus ang founder nito. Hindi tao. Kasi kung tao ho ang founder nito, matagal na itong wasak. Dahil madalas ho ang tao nanghihina. At lalo na ho pag ang tao namatay.
May kilala ba kayong sekta? May kilala ba kayong relihiyon na namatay ang pinuno tas hindi na nagtuloy kasi tao ang founder nun? Pero ho, ang simbahan na si Kristo ang founder, magtutuloy-tuloy yan. Maraming mga relihiyon na itinatag ng mga tao o propeta na ang wakas ay kamatayan. Yun yung sinabi ko kanina. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang libingan ay hindi nakapanay sa Kanya, siya'y nabubuhay at siya'y nakaupo ngayon sa kanan ng Ama sa langit. Okay, ano kaya ang significance niyan? Hebreo chapter 10 verse 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iya'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. At yan ho ang patunay na si Jesus Christ ay nagtagumpay. Okay, hamon. Tumuon tayo sa Panginoon. Yan ho ang final na word natin. Okay? Ang final na hamon ho natin, kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, then ang hamon sa atin ho, i-fix natin ang ating mga mata kay Jesus mismo. Bakit po? Basahin muna natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ando na, binanggit na kanina, yung trono. May trono. Amen o? Yan. Tumuon tayo sa Panginoon. At sa pagtuon natin sa Panginoon, tingnan nyo ho, may tatlohong napaka-valuable na mga bagay na makikita natin once na tumuon tayo sa Panginoon at yan ho yung tatlo. Once na nag-focus tayo kay Jesus, once na nakatuon tayo kay Jesus Christ, ang makikita dapat natin ay una yung krus. Ano significance ng krus? Suffering. Redemption. Di ba yung suffering, it means redemption. Tinubos tayo ng Panginoon sa pamagitan ng krus. Okay? Redemption, at ang isa niyan ay ang ibig sabihin yung tomb, yung kanyang libingan. Pag nakatingin ka kay Jesus Christ, hindi lang krus ang makikita mo rin ang libingan, pero sa libingan na yon, empty. Yung libingan na yon ay empty, na nagsisignify so sa buhay natin, na yes, someday mamamatay tayong lahat, kukunin tayo ng Panginoon, pero yung libingan na yon, hindi ako habang buhay nandun. Katulad ni Jesus Christ, muli siya nabuhay. Then lastly, kapag nag-focus ka kay Jesus Christ, tandaan mo, may corona. Bakit? Kanina na pag-aralan natin, our labor is not in vain. Walang nasasayang sa Panginoon. Kung tinutodo mo ang paglilingkod sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, tinutodo mo ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon, kapatid, may crown. Sa langit po ay may awarding. At sa langit may reward. Pastor, ayoko ng reward. Hindi ko habol ang reward. Hindi ho. Dapat ho, isa din sa ginugol natin, magkaroon ng reward. Kaya maraming mga Kristiyano ho, ayaw maglingkod sa Panginoon. Gusto lang nila magsimba na magsimba. Umattend sa simbahan dahil ang kanila lang, okay lang ako maligtas. Hindi po. Dapat ang isa mo pang aim sa buhay, magkaroon ka ng reward sa langit. Sa langit may reward. Amen po ba? Yung mga nag-win ng mga tao para sa Panginoon, may reward ka sa langit. Basahin niyo yung Daniel. At yung mga taong umakay sa marami tungo sa kaliwanagan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang tawag doon, reward. Kapatid, may reward. Kaya nga ho, huwag kayong manawa sa pagpipray, sa pagpo-post. Baka ho sa post mo, may magsabi isang araw, alam mo sa post mo, darating ang panahon. May mga tao, dadampian ka, may mga tao na sasabihin sa'yo, alam mo, yung ginawa mo, maliit na bagay pero ang laki ng impact sa ibang tao. Take note, sa Panginoon ho, walang sayang na paglilingkod. Then finally ho, eto. Pag tumingin tayo sa krus ng Panginoon, pag tumingin tayo sa libingan ng Panginoon at tumingin tayo sa korona ng Panginoon, magpuproduce ito sa atin po ng pananampalataya, katapangan at katapatan. Amen po ba? Siyempre nakapokus ko na kay Jesus. So dahil nakapokus ka kay Jesus, imposible ho, pag ang mga tao nakapokus kay Jesus, imposible manghina ang pananampalataya mo kung kay Kristo ka nakatingin. Hindi ka manghihina, lalo kang lalakas, at possible ho, yung pananampalataya na yon, magkukos sa iyo yan ng greater faith, according sa Biblia. Fearless, ibig sabihin ho, mawawalan ka ng takot. Bakit ka matatakot kung kasama mo si Jesus? Amen po ba? Demonyo nga natatakot kay Jesus eh.
Tama po ba? Nung si Jesus Christ papunta doon sa libingan, nandun yung taong sinasapian. Papunta pa lang si Jesus, takot na yung taong sinasapian. Kasi bakit po? Ang demonyo takot kay Kristo. Sino ang ating kinatatakutan? Okay? Meron na tayong pananampalataya dahil nakafocus tayo kay Jesus. Lalo tayong tumatapang. Ibig sabihin ng word na tumatapang, yung mga pagsubok, mga challenges na meron ka, hindi mo sinusukuan, bagkuso matapang mong hinaharap. Bawal talikuran. Pag may pagsubok, wag mong iiwasan, wag mong tatalikuran, harapin mo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Then, pag nakafocus ka kay Jesus, imposibleng mawala ka pa sa gawain. Bakit po? Tuturuan ka ng pag-focus kay Jesus ng katapatan sa Diyos. Amen po ba? Ba't ka pa aalis? Ba't ka pa lalayo sa Panginoon? Kung nakafocus ka kay Jesus, si Jesus mismo ang magsasabi sa iyo, maging tapat kayo sa gawain ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon na gusto kong iparating sa inyo. Jesus has risen. Amen po? Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Yun po ang mensahe ng Panginoon sa araw na to.